Good morning! Hello! Nandito na naman uli ako. Magbibigay ng napaka-interesting na kaalaman. Nung isang araw, may nag-message sa akin. Actually, nagpa-private message siya sa akin. Nagtanong siya kasi umiyak siya sa nag-message siya sa akin. Sabi niya, ano daw ang gagawin niya? Kasi daw, sobra daw siyang nasaktan, gawa daw nung nangyari sa kanila nung kanyang partner. Yung kanyang partner po ay sumakabilang bakod. Binugbog pa siya. Tapos parang may something ganun. So, hindi naman lingid sa atin na may mga pangyayari talagang ganun. Lalo na kung kapwa mainit ang ulo. So, ibig sabihin, mag-away, masasaktan ka pa. Pero, yun nga ang kasabihan, di na baling sampalin ka, mawawala yung sakit kaysa yung puso mang saktan, hindi talaga mawawala ang sakit. So, ganito, hindi lang ito para sa kanya, kundi hindi para ito sa lahat. Lalo na yung mga pagpalagay natin na tahimik lang, martyr, or bayaan na lang kung sinasaktan ka or bugbugin ka, wag ganun. Kailangan, hindi naman ito as in harsh, pero magising siya sa katotohanan at saka ma-realize niya na ikaw ay importante pala para sa kanya. Kasi ganito yan tulad ng basahan na sa tingin mo ay hindi mo nagagamitin, tinapon mo, pero one day, kailangan mo pala siya, hanapin mo, pero napulot na ng iba. Grabe yung hugot. O, sige, ganun. So, ibibigay ko sa inyo ngayon ay napakaganda, napakabisa, tested and proven na ito. Pero gawin nyo lang ito, siguraduhin nyo na kayo talaga ay nadehado, kayo talaga ay nasaktan, kayo talaga ay nasa tama. Kasi hindi po ito pwede gagawin pag hindi ka sa tama. Kailangan nasa tama ka para mag-effect talaga siya. So, ito ang gagawin ninyo. Kuha kayo ng picture niya, ganyan. Example, picture niya ito. Tapos, kuha din kayo ng papel, ganyan. Tapos, kailangan din may kandila kayo. Kailangan din may lighter kayo. And lapis or ballpen. Ayan. So, ito ang gagawin ninyo dito ay, itong picture niya, at saka itong papel na to, magsulat ka dyan kung anong gusto mo mangyari sa kanya. Halimbawa, ganito, pangalan niya, hindi ka mapakali, kung anong ginawa mo sa akin, ay doble-doble ang magiging balik sa iyo, at kung ano ang naramdaman ko ay siya mo ring maramdaman. Kung anong ginawa mo sa akin ay yan din ang gagawin sa iyo, at ma-realize mo na kailangan mo kami na pamilya mo, or kailangan mo ako na kapartner mo, ganon. And then, kahit anong wish, basta lang lahat ng wish dito ay pabor sa iyo. Halimbawa, ang sabihin mo, kung ano ang ginawa mo sa akin, sinaktan mo ako, ganun din ang mararamdaman mo. Ganun din ang gagawin sa iyo, ganun. Yan. Lahat ng sama ng loob mo, isulat mo dito. Kahit na punuin mo yan sa sama ng loob mo sa kanya, isulat mo. And then, dito naman sa picture niya, ayan, isulat mo yung pangalan niya dito, birthday, kapanganakan. Pagkatapos nun, sindihan mo yung kandila, tandaan. Dito sa picture niya, yung sa harap mismo sa mukha niya, patuluan mo ng 3 tulo ng kandila. Yung sa mukha niya, 3 tulo ng mantika naman, kandila. And then dito naman sa wish mo, kailangan 13 na luha ng kandila, hindi sobra, hindi kulang. Bilangin nyo 13, 1-3. Dito sa nasulat mo, dito mo ubusin patulo yung bali 10 natirang tulo ng kandila. 10 tulo ng kandila doon sa mga wishes mo. And then, yung picture nandun na yung 3. So, pagkatapos nun, kuha ka ng palayok.
Kung wala kang palayok, kaserola, kaldero, kung ano-ano, basta pwedeng mapagpakuluan. Pero the best is palayok. Kasi galing sa nature yan, yung lupa. Kung mayroon ka nun, pakuluan mo yung kulong-kulo siya. Pagkatapos nun, nakulo na siya lahat, ilubog mo yung picture niya, pati yung wish mo doon sa pinakuluan mong tubig. Ilubog mo doon, hayaan mo, takipan mo siya ng 5 minutes. Pagkatapos ng 5 minutes, buksan mo siya. And then, pagkatapos mong buksan, pasingawin mo yung kanyang usok. Pagkatapos ng sumingaw na yung usok niya, na medyo malamig na. Pero yung tubig ninyo, take note ha, kunti lang talaga, kunting tubig lang na pwede siyang mailagay sa maliit na garapon. Let's say, ganitong garapon. O let's say, ganitong garapon. Ayan. Or maliit pa dito na garapon. Ganon. Yung tubig niya, huwag marami. Kailangan walang masayang na tubig. Kailangan kunti lang talaga. Kung pwede lang yung kalahating baso lang siya. Basta lang, malubog lang yung kanyang litrato at saka yung wish mo at saka may matira pa siya na tubig na para mailagay mo sa katulad dito sa garapon. Pagkatapos nun, pag malamig na siya, ilagay mo doon sa garapon. Yung lahat, yung kanyang litrato at saka yung papel. Hindi naman yun nadudurog o kahit durug-durog na, ilagay mo pa rin. Takipan mo yun. Pagkatapos nun, ilibing mo. Ilibing mo siya. Kung saan mo ilibing, kung may bulaklak ka, sa puno ng bulaklak, lalong-lalo na yung matinik na bulaklak. Or kung wala, kung nasa Middle East ka or kung saan, doon sa paso, basta mailubog mo siya, mailibing mo doon sa may lupa. Pabayaan mo siya doon. Huwag mong hukayin, pabayaan mo siya. Makikita mo ang resulta. Makikita mo, malalaman mo kung ano ang nangyayari sa kanya. Yan ang pinakamatinding parusa mo sa kanya. Kung ano ang ginawa niya sa'yo, yun ang babalik. At end of the day, babalik at babalik yan sa'yo, magmamakaawa. Or, malalaman mo na lang kung ano ang nangyayari sa kanya. Mapariwara siya sa buhay niya. Pagsisihan niya lahat-lahat ang ginagawa niya sa iyo. Darating ang araw na talagang halos magmamakaawa. Walang mangyayari sa buhay niya. Mabigat sa kanya ang lahat na darating sa kanya ay napakabigat. Kaya magsisisi yan, babalik at babalik sa iyo yan. Kaya sana gawin nyo ng tama, balik-balikin nyo lang ang pagpanood nitong video ko para maintindihan nyo at makukuha nyo ang tamang paggawa, ang tamang procedure. Basta ang sabi ko sa'yo, pag sinaktan ka, yun ang gagawin mo. Pero pag wala naman, huwag. Kasi magsasuffer siya. Kung talagang sinaktan ka, o kung gusto mo ng, halimbawa, magbalik na siya sa'yo, hingi ng tawad, tapos tanggapin mo, hukayin mo yun, buksan mo, itapon mo siya sa sapa, or i-plus mo sa banyo. Ganun na lang. Para mawala na yung parang mabigat na daladala niya dahil doon sa ginawa mo sa kanya. So, alisin mo yun, para mawala yung kanyang bigat ng damdamin at saka kung ano yung naramdaman niya. Para manumbalik ang lahat. So, ganun po. Maraming salamat. Hanggang sa muli. Magbigay uli ako ng maganda pang mga kaalaman. Maraming salamat po. Ingat lahat. God bless. Bye-bye.